Meron akong ipaparinig sa inyo. Eto, no? Sa Davao to, mga bossing. Narinig ho namin ito sa TikTok. Nakita ho namin sa TikTok to, mga kababayan. No? Balita ng GMA. So, ngayon, mga bossing, hinanap namin kung kailan nangyari. Basta, pinanood na lang po namin. Di namin makita yung petsa o kung kailan. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Mismong sa loob ng kulungan sa Davao, may S. O alam nyo na ibig ko sabihin sa S, ipinagbabawal na gamot, aka SHABU. Pakinggan nyo ho. 12 pakete ng umano'y shabu ang nakumpiska sa male dormitory ng Davao City Jail. Ayon sa ulat ng Hoy! Team MR! Daming picture na ilalagay dito. Ba't si Baste Duterte pa? Oh. Akala, hindi. Ito, mga kababayan. Ang akala ko talaga, mga bossing, ganun ka ganun kalinis, ganun ka safe, ganun katahimik. Oh, ang Davao. Biruin nyo ho, mga boss Chief Amo, sir. Simula ho, nung nalaman natin, no? Na, kumbaga, nalaman natin yung mga kalokohan dyan sa Davao, nalaman natin kay General Torre yung mga logbook na doble-doble ang logbook, kaya daw ho, pagka inireport sa nakakataas na PNP, kakaunti lang yung report na magulo ang Davao. Yung mga kapulisan, pinapatawag niya ng meeting ng alas 5 na madaling araw, gusto pa siyang ireklamo sa media. Nung simula ho nang nakikita natin itong mga to, mga bossing, sabi ko, kala ko naman totoo yung sinasabi nilang maayos sa Davao. Dagdagan mo pa, yung sinabi nga, o yung si Baste Duterte, nagdeklara ng laban kontra droga. Saglit lang. Parang, kung i-analisa mo ho, mga kababayan, ang isang tahimik o payapa na bayan, di mo kailangan magdeklara ng laban kontra droga. Panigurado, pag sinabi mong tahimik, payapa, walang mga nag-a-addict dyan. Walang mga bumabatak. Walang mga nagtitinda dyan o nagbebenta. Bakit biglang nagdeklara si Baste Duterte ng laban kontra droga? Ibig sabihin, merong problema na kailangan sugpuin. Pagdeklara ng laban kontra droga, ayun, 7 agad o 8 ang tegi sa 3 araw, mga bossing. Meron tayong mga nabalitaan. Loob ng munisipyo, 37 o 38 ang bilang, no? Napabalita na positibo. Biruin nyo, munisipyo yun, ha? Munisipyo yun. Meron tayong nabalitaan. Kapulisan nila, positibo din ho. 8 na kapulisan, o 7 or 8. Yan, hindi ako sigurado, pero isa lang dyan sa numero na yan. At naibalita ho yan doon sa mga malalaking media. Tapos ito naman ho, mga bossing. Loob ng oblo na yan. Meron pa ding ipinagbabawal na gamot sa Davao City, mga bossing. 12 pakete ng umano'y shabu ang nakumpiska sa male dormitory ng Davao City Jail. Ayon sa ulat ng Super Radio Davao, may halaga itong 10,000 piso. Ayon sa maliit na halaga po. Pero yung isa dapat sa pinaka imposibleng maipasok mo na yung bato, naipapasok pa din. Paano mo masasabi na safe at tahimik ang Davao kung eto napakadaming idagdag mo pa, mga kababayan, yung gawaan daw ng gawaan ng birth certificate ng mga Chinese. Tayo ba? Pakinggan nyo, Sa ulat ng Super Radio Davao, may halaga itong 10,000 piso. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology Region 11. Nasa din ang ilang drug paraphernalia at kontrabando.
4 na preso nagpositibo sa drug test. Oh. Sa Oblo ho yan mga bossing. Loob na mismo ng kulungan. May shabu. Sa male dormitory ng Davao City Jail. 12 pakete ng umano'y shabu ang nakumpiska sa male dormitory ng Davao City Jail. Ayon sa ulat ng Super Radio Davao, Davao City Jail. Mga kababayan, 12 pakete. Kasama po yung mga paraphernalia. Oh, may bumabatak sa loob. Di ba? may halaga itong 10,000 piso. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology Region 11. Nasabat din ang ilang drug paraphernalia at kontrabando. 4 na preso nagpositibo sa drug test. Ayon sa BJMP, ginalugad nila ang kulungan matapos makatanggap ng impormasyong may naipuslit na droga sa loob nito. Oo. Biruin nyo ho yan, mga kababayan. Ay, nako. Alam nyo po, isa sa dahilan na nakikita ko, no? Kaya si dating Pangulong Duterte, biglang napatakbo ng mayor sa Davao dahil alam po nila siguro, mga kababayan, na kayang ilampaso itong Baste Duterte sa Davao nung kalaban na Nograles. Siguro, na-analyze na ho nila, naku po, wala na nga sa atin ang Pilipinas, hindi na nga tayo ang presidente, hindi na tayo ang pinaka mataas ang posisyon sa buong Pilipinas, pati ba naman Davao mawawala sa atin. Baste, sa Gedli ka muna. Kahit pwede ka pang tumakbo ng pagka-mayor, ako muna. Baka masilat tayo. Di ba? Baka tayo maungusan at wala na tayong balwarte. Ganyan ho yan mga bossing. Kasi kung nakikita nyo po, yung mga narinig ninyo na mga balita po, no? Panahon ho lalos karamihan ni Baste Duterte. Sabi ni Shiro Kansaki, kayo na magbasa niyan. Di ba? Sabi ni Tony, ni Nobla, Gina G, si Baste, dyan Ewan ko nga ba sa Team MR, daming picture ilalagay, yan pa. Yan ang Davao. Free drugs. Kahit saan meron. Kala ko drug free. Yung pala, free ang drugs. Ay, nako po, mga boss, Chief Amo, sir. Tapos sila pa po yung mega ng magsabi, mga kababayan, tumataas ang droga. Tumataas o dumadami ang bumabatak. Napakadali nang bumili ng ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas ngayon. Kung makikita nyo mga kababayan, yung mga balita no? Yung mga balita na talaga namang kaliwat kanan ang mga naaaresto pagdating po sa illegal na droga. At hindi po ito, mga bossing, hindi po kagaya nung panahon ng dating Pangulong Duterte na mga pipitsugin at maliliit na mga tulak o batak, Ayan po, tingnan nyo. November 14, 2024, PNP seized 40.3 billion drugs under Marcos Jr. government. No, November 14, 2024 yun. Billion. Ito pa, PNP drug war under Marcos seized 20.7 billion. No, December 22 yan. Under Marcos government. 587 million. May 15. Marcos administration. Di ba? Drug seize under Marcos admin. 51.14 billion. PIDEA. November 22. Tapos papakalat ni Bato de la Rosa. Ang dami na hong bumabatak. Parang candy na lang po binibili. Yung bato sa lansangan. Kapanipaniwala po ba yun? O alam natin, mga kababayan, na pamumulitika na lang yun. Diba? Sabi ni Elliot Sanders, lahat ng sinasabi mo, may matututunan ang mga tao. Idol kita, sobrang galing. Natuwa naman ako doon, sir. Salamat ho. Sabi naman ng mga DDS, bobo yang si Mark Ramos Pero salamat to, no? Na-appreciate ko. Yung mga simpleng komento nyo dyan, yung mga simpleng pagpindot ng like nyo dyan, lalo na pag-subscribe, appreciated ko na po yan. No?
Hindi na kailangan dito yung palipad-palipad, hindi na kailangan, palipad ka naman. Hindi na kailangan dito yon mga bossing. Simpleng pagpindot nyo ng like at pag-subscribe dito sa ating channel, masaya na po tayo doon. Yung mga kinikita nyong mga pera, no? Ibigay nyo na lang po doon sa mga mahal nyo sa buhay, sa nanay, sa tatay, sa mga anak ninyo. Yun. Sila po ang mas may karapatan diyan sa mga pinaghirapan nyong pera. Tayo po, okay na. Yung simpleng pagpindot ng like, subscribe, masaya na po tayo doon. Paano mga kababayan? No? Anong oras na ba? Alas 12:11 na dito sa aking lugar. Kami naman ay magpapahinga. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.